Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Salamat po aming Ama sa pagkakataon na ibinigay niyo ito sa amin upang minsan pa kami po ay makapagbulay at makapag-aral ng iyong mga salita. Naniniwala po kami na napakahalaga nito upang kami po ay patuloy na ma-establish sa aming pananampalataya. Ito po ay instrumento mo upang patuloy kami makabanalin at patuloy na patatagin sa aming pananampalataya. Kaya kagaya po ng aming awit, we pray na patuloy na ma-impart ang ancient words sa aming pong kalagitnaan. Dahil ito po ang instrumento nyo upang kami patuloy na paguhin para sa kaluwalhatian ng aming Panginoon sa Kristo. Labayan mo kami, umaasa kami sa tulong ng inyong Santong Espiritu, lalo na ang inyong lingkod na gagamitin, naamin niya sa kanyang sarili sa maraming bahagi. Siya po ay mahina, siya po ay kailangan ng inyong pong tulong. Nawa po, bigyan mo siya ng enablement nang sa gayon ay mapaglingkuran ng maayos ang buong kapatiran. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So mga kapatid, makakaupo na po kayo and tayo po ay magtutuloy-tuloy na sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Panatilihin niyo po mga minamahal ang inyong pong mga Biblia sa mga talata po na isinalin po binasa po sa atin kanina ni kapatid na Ryan sa Juan, Kabanatang 16, ang mga talata po ay 14, B hanggang 11, o yung ikalawang bahagi o panghuling bahagi ng talatang 14 hanggang 11. Ako po ay mangangaral mula sa salin ng ang Biblia. At yung titulo po ng ating pag-aaral ngayon is The Convicting Power of the Holy Spirit. The Convicting Power of the Holy Spirit. Gaya po marahil ang alam po ninyo, si Mami Jo ay nagtatrabaho bilang sales manager sa isang real estate development company sa lugar po ng Baliwag. At when we say real estate development, sila po ay mga nagbebenta po ng mga bahay. Kung kayo po ay nagawi na sa SM, doon po ang Camellia Homes. At doon nyo po makikita ang mga nagmamahalan at naglalakihang mga bahay. At alam nyo po, isa sa pangunahing trabaho po ni Mami as sales manager ay i-close po yung deal ng kanyang kanilang mga kliyente, dahil madalas yung mga ordinaryong ahente, lalo na po kung bago pa lamang, medyo kinakabahan pa na mag-close po ng deal kasi alam niyo naman po ang pinag-uusapan ho rito ay milyon-milyong halaga na bahay, at maliban po doon may mga technical pa po na kailangang ipaliwanag ang sales manager na gaya ni Mami na normally hindi po masyadong aware yung mga ordinaryong ahente. Kaya po noong minsan po na ako'y nasama sa trabaho ni Mami Jo at inobserbahan ko yung ginagawa niya sa kanyang trabaho, at may pagkakataon po na mayroon po siyang isang kliyente na parang nagdadalawang isip pa na i-close yung deal o talagang mag-down para po bumili ng tahanan. Doon ko po nakita yung pambihirang skill ni Mami na tinatawag kong convincing power. Na yung tila nagdadalawang isip na kliyente ay napapayag niyang mag-down ng isang malaking halaga, at doon po na-close ang deal na kanya pong dinidil ng pagkakataon pong iyon. Ngunit mga kapatid, sa usapin po ng pagkumbinsi o pag-convince sa mga makasalanan na talikdan po ang kanilang mga kasalanan at mamuhay ng naayon sa kalooban ni Kristo, at kumbinsihin sila na talikdan na ang kanilang self-righteousness at sumampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo. Kulang po dyan mga kapatid yung convincing power ni Mami Jo o ng sino mang sales representative. Kulang po ang malinaw at emosyonal na pangangaral ng sino mang pastor para makumbinsi ang sino man tao na sumampalataya at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Bitin po ang mga manipulation na ginagawa po ng ibang mga pastor o mangangaral upang lumapit sa harapan ang maraming mga tao kasabay ng isang makapagbagdamdaming na mga tugtugin para lang po makumbinsi silang magsuko ng buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Hiwalay po sa convicting power ng Holy Spirit sa puso ng mga makasalanan. Imposible po
ang totoong pagbabago sa buhay ng isang hindi mananampalataya. Imposible po ang mga makasalanan o mga tao sa sanlibutan na tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. One main truth na gusto ko pong diinan sa pangangaral na ito, mga kapatid, ay ang banal na Espiritu ay makapangyarihan na kumbinsihin ang mga makasalanan papalapit kay Kristo. Ang banal na Espiritu ay makapangyarihan na kumbinsihin ang makasalanan papalapit kay Kristo. At hinati ko lamang po, mga kapatid at mga minamahal, sa dalawang bahagi, ito pong pangangaral na ating gagawin na nagdidiin po sa isang pangunahing katotohanan po na iyan. Ang unang bahagi po ng ating pangangaral ay pinamagatan po natin ang mga nangangailangan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang mga nangangailangan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo in verses 4 letter B hanggang verse 6. At ang panghuli ay ang kapangyarihang kumumbinsi ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihang kumumbinsi ng Espiritu Santo in verses 7 hanggang 11. So isa-isahin po natin, mga kapatid. Kung hindi nyo po nakuha yung mga puntos ay babagalan po natin na isa-isang tatalakayan. So una po, mga kapatid, ay ang mga nangangailangan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang mga nangangailangan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa talatang ating pinag-aaralan, mga kapatid, sila po ay walang iba kundi ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya po ng alam ninyo na naikwento ko na sa inyo, simula po na ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao dito sa lupa at tinawag po niya ang kanyang mga alagad, sobrang naging dependent na po ang kanyang mga alagad sa kanya. At maliban po dito, sobrang napamahal na rin po sa kanilang dakilang guro at tagapagligtas. Kaya naman po nung narinig po nila ang napipintong pag-alis ng ating Panginoong Hesukristo na kailangan na niyang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo at matapos po niyang mabuhay muli ay kailangan niya nang bumalik doon sa nagsugo sa kanyang Ama sa Langit, labis po nila itong ikinadismaya. Labis po nila itong ikinabahala. Labis po nila itong ikinalungkot. At yan pa rin po, mga kapatid, ang istorya na makikita po natin mula verse 4, letter B, hanggang verse 6. Pag-aralan po natin ngayon, mga kapatid, ang mga sinasabi ho dito. Doon po sa huling bahagi po ng verse 4, ganito po ang bababasa natin. At ang mga bagay na ito'y hindi ko sinabi sa inyo buhat pa ng una sapagkat ako'y sumasa inyo. Yung mga bagay po na ito na binabanggit po dito ng ating Panginoong Hesukristo sa context ay pumapatungkol po sa puot at pag-uusig na mararanasan po nila mula sa makasalanang sanlibutan na pinag-aralan na po natin from chapter 15 hanggang verse 18, particularly hanggang chapter 16 verse 4. So hindi daw po sinabi ng Panginoong Hesukristo ang tungkol po dito sa pagpatinding pag-uusig na dadaanan po nila, buhat pa daw noong una. Kailan po yon? Buhat pa daw nung magsimula po silang magministeryo ng sama-sama dito po sa lupa. Hindi pa po ito binabanggit sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo maliban po sa pagkakataon pong ito. At hindi po ito sinabi daw ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila sapagkat noong mga panahon pong iyon, kasama pa nila siya. At yamang kasama pa nila ang Panginoon noon, naroroon po siya para po gabayan sila at protektahan po sila laban sa mga matitinding pag-uusig na mararanasan po nila mula sa makasalanang sanlibutan at mula sa diablong si Satanas. Ngunit sa pagkakataon pong ito, inulit na naman po ng ating Panginoong Hesukristo yung isa sa pinakakinatatakutan ng mga alagad. Ano po yon? Yung sinasabi ko pong nalalapit po niyang paglisan. Again, ang sabi sa verse 5, datapwat ngayoy, sabi ng Panginoon, ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. Yung nagsugo po dito sa ating Panginoong Hesukristo ay walang iba kundi ang Diyos Ama sa langit. Sinabi po muli niya dito, gaya po ng nabanggit na po niya noon sa kanila,
naaalis na siya, di ba? Sa chapter 14, in fact, sa chapter 13, na babanggit-banggit na po na yan, at babalik na po siya sa kanyang ama sa langis. And then, makikita rin po natin dito na nagpatuloy po siya sa verse 5. Masabi, at sino man sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, saan ka paroroon? Napansin niyo po yung sinabi dito? Pero kung maalala niyo po yung mga nakaraan nating pag-aaral, mga kapatid, may nagtanong naman Di ba? Si Pedro, halimbawa, sa John 13 verse 36, tinanong naman kung saan paroroon ang ating Panginoon Jesucristo. Si Tomas, in John 14 verse 5, tinanong ang ating Panginoon Jesucristo kung saan po siya paroroon. Bakit po sinasabi dito ng ating Panginoon na hindi nyo man lang tinatanong kung saan ako paroroon? Ito po sapagkat ang sinasabi po niya dito ay hindi nila tinatanong noong presenteng oras na nagsasalita ang ating Panginoon Jesucristo noong panahon pong ito. No? Ibang usapan po yung mga nakaraan in chapter 13 and verse 4 and hanggang chapter 14 kung saan tinanong po talaga sila. Pero bagamat tinanong po talaga nila ang ating Panginoon Jesucristo. Pero dito, matapos po ng mga sinasabi niya sa pagkakataong ito, wala na silang imik. Hindi na sila nagtanong kung saan patutungo ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat tinanong ng ilan sa mga alagad ang tungkol sa pupuntahan ng ating Panginoon Jesucristo noong nakaraan, hindi po nila tinanong ito noong kasalukuyan nagsasalita ang Panginoon dito po sa chapter 16. So ito po ang dahilan kung bakit nasabi niya na sino man sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, saan ka paroroon. Ngunit mga kapatid, kahit hindi po sila naimik, hindi po sila nagtanong kung saan po paroroon ng ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos po na nakakaalam at nakatatalos ng puso ay nalalaman kung ano po ang nararamdaman nila. In the same manner, mga kapatid, na kahit walang nakakaintindi sa iyo ngayon, alam ng Panginoon ang bawat nilalaman ng iyong puso. Alam niya kung gaano ka nabibigatan. Alam niya kung gaano ka nalulungkot sa mga oras na ito. Dito, mga kapatid, hindi sila naimik, pero alam ng Panginoon ang bumabagabag sa kanilang mga puso. Alam po niya na dahil po sa napipinto niyang pag-alis, bagsak ang moral ng kanyang mga alagad. Discouraged po sila at punong-puno po ng pighati ang kanilahong mga puso. Tingnan niyo po ang sabi niya in verse 6. Ngunit sapagkat sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ng kalumbayan ang inyong puso. And I want you to note, mga kapatid, yung salitang ginamit ko dito, hindi sinabi ng Panginoon na napuno ng kalungkutan ang inyong mga puso, kundi ang sinabi niya ay mabigat na salita. Kalumbayan, napuno ng kalumbayan, wika ang inyong mga puso. At yung salita pong kalumbayan po niyan ay inaral po natin sa original na salita po nito sa Griego. Ito po may katumbas na salita na lupei, na ang ibig sabihin ho nun, mga kapatid, ay grief. So, hindi siyang ordinaryong lungkot lang, no, na namatayan ka halimbawa ng ang alaga mong pato, ano mang nawala sa iyong gamit. Ito po ay isang klase ng kalungkutan na gaya ng isang pagkawala sa mahal sa buhay. Grief, matinding kalungkutan, matinding kalumbayan, pangungulila ang naramdaman ho dito ng kanyang mga alagad. Para silang namatayan ng kanilang mahal sa buhay ang nararamdaman ho nila. At ganyan po ang kanilang nararamdaman, mga kapatid, nung narinig po nila again na aalis na ang kanilang guro at tagapagligtas. At gusto ko pong madiinan yung bahagi na yan, mga kapatid, bago tayo magtuloy sa talagang gusto nating diinan sa pangangaral po na ito. Gusto ko hong mapansin nyo ho dito na ganito po ang nararamdaman ng isang tunay na tagusunod ng ating Panginoong Hesukristo sa tuwing nalalayo po siya sa Panginoon. No, hindi ho siya masaya. Nakakaramdam siya ng matinding pangungulila. Nakakaramdam po siya ng matinding pagkalungkot at pagkabalisa sa tuwing siya po ay nalalayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sobrang lungkot po niya. Halimbawa, kapag naa-absent siya sa mga gawain ng church, kung saan nararanasan niya ang presensya ng Panginoon kasama ng ilang mga kapatiran. Sobrang lungkot po niya kapag nami-miss niya ang pagbubulay ng salita ng Diyos at pananalangin araw-araw kung saan nararanasan niya ang intimacy sa ating Panginoon Diyos.
Sobrang lungkot po niya, mga kapatid, kapag nararamdaman niya na ang kanyang buhay ay nalalayo sa Panginoong Heso Kristo. Kapatid, kung ganyan po ang nararamdaman mo sa tuwing nangyayari sa iyo yung mga bagay na ito, bagamat malungkot po yan, pero gusto kitang i-encourage. Sapagkat ganyan po ang natural na nararamdaman ng isang taong tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Ganyan ho ang nararamdaman ng isang tunay na alagad ng ating Panginoong Hesukristo sa tuwing siya po ay nalalayo sa kanyang Panginoon. Ganyan po ang naramdaman dito, mga kapatid, ng kanyang mga alagad. On the other hand, mga kapatid, kung ikaw naman ay nagpapakilalang mananampalataya at parang wala lang sa iyo ang mamismo ang mga gawain sa iglesia, parang wala lang sa iyo na hindi ka nakakapagbasa ng Bible at hindi ka man lang nakakapag-pray araw-araw, parang wala lang sa iyo kapag nalalayo ang buhay mo sa kalooban ng Panginoon, inihikayat kitang magsiyasat ng iyong puso kung ikaw ay talagang nasa pananampalataya. Sapagkat yan po ay hindi normal na kalalagayan at estado ng puso ng isang tunay na alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nababagabag, nalulumbay ang puso ng isang tunay na alagad kapag siya'y nalalayo sa kaniyang Panginoon. Kaya naman po, mga kapatid, ng mga pagkakataong ito, na nakaramdam po ng matinding kalumbayan at kalungkutan ang mga alagad, nakita po ng ating Panginoong Hesukristo ang napakalaking pangangailangan na i-encourage po ang kanilang mga puso. At yan po yung mapapansin po ninyo sa ikalawang bahagi ng ating pangangaral, kung saan nakikita nyo dito na in-encourage ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagpapaalala po sa kanila ng pangakong Espiritu Santo. Kaya dito po sa pangalawa nating punto, pinamagatan po natin ito, ang kapangyarihang kumumbinsi ng Espiritu Santo. Gaya po ng ginawa ng Panginoon sa mga naunang talata, halimbawa, o kabanata, in chapter 14, halimbawa, kung saan pinalakas po ng ating Panginoon Jesucristo ang loob ng kanyang mga alagad at pinasaya po niya ang nalulumbay po nilang puso sa pamamagitan ng pangangako na isusugo niya ang paraklete o helper o takatuwang po nila sa kanilang paglilingkod dito sa sanlibutan. Inulit po niya yung ganoong klaseng pag-i-encourage sa mga alagad in verses 7 to 11. Ang sabi po sa verse 7, mga kapatid, sa inyong mga Biblia, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Again, dito po, ipiniliwanag ng ang ating Panginoong Jesucristo yung pangangailangan na siya po ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, mabuhay muli, at bumalik siya doon sa kanyang Ama sa langit, upang tuluyan na pong maisugo ang banal na Espiritu na tinawag po dito na mga aliw o helper sa English Standard Version. At nangyari po yan, mga kapatid, sa kasaysayan in Acts chapter 2, na binuhos po doon sa araw ng Pentecostes ang banal na Espiritu na ipinangako ho rito ng ating Panginoong Jesucristo. Now, sa paraan po ba makakatulong ang banal na Espiritu o yung tinatawag po na helper sa pagparito po niya sa kanyang mga alagad matapos pong ang ating Panginoong Jesucristo ay mamatay at bumalik sa Ama sa langit? Ang sabi po sa verse 8, at siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Ano gagawin daw ng Espiritu Santo? Susumbatan niya ang sanlibutan. Very strong word, mga kapatid. Sa salin ng ang Biblia, yung ginamit ay susumbatan. Ang gagawing pangunahing ministeryo ng Banal na Espiritu, pagpababa ng Banal na Espiritu sa kanyang mga alagad. Kanya daw pong susumbatan ang sanlibutan. Now, yung salita pong susumbatan dito ay hindi po pumapatungkol sa ginagawa po halimbawa ng mag-asawa kapag ka nag-aaway sila. O kaya naman po yung dating matalik na magkaibigan pero nagkasira sila.
nagsusumbatan sila sa isa't isa. Alam mo ba, nung wala kang pera, pinautang kita, tapos ginaganta mo ako, di ba? Di ba ganun yung sumbat sa pagkakaintindi po natin? Para lang ipakita sa kanyang kaaway na wala kang utang na loob. Di ba? Wala kang kwenta. No? Matapos ko kahit pakainin ka ng baka, hindi ka pa rin nakakalasa. Parang ganun, di ba? Sa Filipino idiom. So, hindi po gayon ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon Kristo tungkol po sa pagsumbat ng banal na espiritu sa sanlibutan. Ano? Gusto nating klaruhin na yung salita pong sumbatan dito ay galing po sa salitang Griego na egleko, na ang ibig sabihin po nun is to show his fault or to expose. Kaya naman po, sa salit po ng magandang balita, Biblia, di ko alam kung ginagamit ninyo, ganito po yung pagkakasali ng verse 8. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanglibutan. I think that's the better translation ng verse 8. Ibig sabihin, isa sa ministeryo ng banal na espiritu, pagbaba po niya dito sa sanlibutan, ay ipakita kung gaano makasalanan ang mga tao at iparealize sa kanila ang kanilang napakalaking pangangailangan ng isang tagapagligtas, namely, ang ating Panginoong Hesukristo. So ano daw po ang ipapaunawa at patutunayan sa kanila ng banal na espiritu? Pagbaba po niya dito. Ito daw po ay tungkol sa tatlong bagay. Kasalanan, sabi sa verse 8, katwiran, at paghatol. Kita niyo po yan sa verse 8. So at ipinaliwanag niya or inelaborate po niya yung tungkol po sa tatlo na yan in verses 9 to 11. Una, ang banal na espiritu daw po ay ihahayag ang tungkol sa kasalanan ng sanlibutan. Tingnan niyo po yung sabi niya sa verse 9. Tungkol saan? Sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Ano pong kasalanan ang pinahayag ko ng banal na espiritu sa sanlibutan? Pinaliwanag po yan ng Panginoon sa susunod lang na phrase. Namely, yung kawalan po nila ng pananampalataya kay Kristo. Yan po primarily ang pinatutungkulan po sa verse 9. Bagamat ang sanlibutan po ay napakarami at iba't ibang nagagawang kasalanan sa Diyos na karapat-dapat po ng kanyang paghatol at puot. Alam niyo po ba na ang pinakamalalang kasalanan ng mga tao na nagagawa dito sa sanlibutan ay ang kanilang kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ultimately, mga kapatid, itatapon ang tao sa impyerno sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Iyan po ang pinakamatinding kasalanan na magagawa ng tao. Pero ayon sa verse 9, ipapaunawa daw po ng banal na espiritu ang malaking kasalanan ito sa mga tao sa sanlibutan upang makita po nila ang pangangailangan na sila po ay sumampalataya sa nag-iisang tagapagligtas na namatay po doon sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli para sa kanilang katubusan. Gagawin po ito ng banal na espiritu habang ipinapahayag po ng kanyang mga alagad o ng alagad ng ating Panginoon Jesucristo ang ebanghelyo. Sihiwalay po sa kanyang pagkilos, hindi po mauunawaan ng tao kung gaano kalala ang kanilang kasalanan sa Diyos. Papansin niyo po yan mga kapatid, bakit kapag ka nangangaral halimbawa sa isang lamay, ang pastor, mayroong mga nakikinig doon na parang baliwala lang sa kanila yung kanilang mga kasalanan. Pero may mga nakikinig na umiiyak sila sa pagka-realize nila ng katindihan ng kanilang kasalanang nagawa sa isang banal na Diyos. Ano po ibig sabihin nun mga kapatid? Sapagkat kumikilos sa puso nila ang banal na espiritu. Kahit anong galing ho nating magsalita at magkumbinsi, mga kapatid, hiwalay po sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi po makukumbinsi o makakaunawa ang mga makasalanan tungkol po sa napakamiserable ho nilang kalalagayan sa harapan ng Diyos. Kailangan po natin ang tulong ng banal na espiritu. Siya po ang unang gumagawa niyan sa puso ng mga makasalanan. Pangalawa, ihahayag din daw po ng banal na espiritu ang tungkol sa katwiran. Tingnan niyo po
sa verse 10. Tungkol sa katwiran, sabi niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. So yung katwirang binabanggit po dito ay pumapatungkol po sa pag-aaring ganap o pagpapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng gospel. Kung titingnan niyo po sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 1:16 hanggang 17, ang sabi, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito, ano yung pinabanggit niyan dito? Yung gospel sa verse 16. Ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya na nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, nung nakatawan tao po ang ating Panginoon Jesucristo, ito yung gospel, ito yung naghahayag ng katwiran ng Diyos na ipinangangaral po ng ating Panginoon sa mga tao. Ganyan po mababasa natin, for example, sa sulat ni San Marcos sa Marcos 1:16, kung saan nangaral po ang ating Panginoon Jesucristo sa lugar ng Galilea, at ganito po yung kanyang sinabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at magsisampalataya saan? Sa Ebanghelyo. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyo po o gospel na atin pong pinag-aaralan ay nagtuturo sa mga tao po sa sanlibutan na hindi magtiwala sa kanilang mga sariling mga gawa, lahi o anumang meron po sila para sila ay maligtas. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay sumisira sa self-righteousness ng tao. Sinasabi ng gospel, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili dahil sa iyong pagiging makasalanan. No? Ang gospel po ay nagtuturo na hindi po natin kayang iligtas yung ating sarili at si Kristo lamang po ang tunay na makapagliligtas sa atin mula sa tiyak na hatol at buot ng Diyos dahil sa kasalanan. That's the message of the gospel. I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. Walang ibang daan, wala pong ibang paraan para maligtas ang tao maliban kay Kristo. Yan ang gospel message. Yan po yung pangunahing ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nagkatawang tao. Ngunit gaya po ng sabi niya sa verse 10, dumating na po ang panahon na kailangan na po niyang bumalik sa Ama at hindi na po niya magagawa ang ministry na ito ng personal. Ngunit pinalakas po niya ang loob ng kanyang mga alagad na kahit po wala na siya, ipapadala daw po niya ang kanyang banal na Espiritu upang patuloy na gawin ang ministeryo ng Ebanghelyo at patuloy na kumbinsihin ang mga tao na hindi talaga nila kayang iligtas ang kanilang sarili at kailangan po nila ang Panginoong Jesucristo upang sila po ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sa sarili lang pong lakas ng mga alagad, hindi nila kayang kumbinsihin ang mga tao na kilalanin si Kristo. Sa sarili lang ho nating lakas at talino, mga kapatid, hindi ho natin kayang kumbinsihin ang mga makasalanan na sumampalataya kay Kristo. Pero sa tulong po ng Banal na Espiritu, wala pong imposible. Wala pong imposible. Huwag niyong hahangganan ang kakayanan na ginagawa o magagawa ng Banal na Espiritu. Ulitin ko po yung main truth. Ang Banal na Espiritu ay makapangyarihan na kumbinsihin ang makasalanan papalapit kay Kristo. Panghuli po, ihahayag din daw ng Banal na Espiritu ang tungkol sa kahatulan. Ihahayag din daw po ng Banal na Espiritu ang tungkol sa kahatulan. Tingnan niyo po yung sabi sa huling talata, verse 11, tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hahatulan na. Ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hahatulan na. So ang paghatol na tinutukoy dito ng ating Panginoon Jesucristo ay pumapatungkol po sa maling paghatol ng sanlibutan tungkol po sa ating Panginoon. Ang mga makasalanan po ay hindi kayang humatol ng matuwid at nakalulugod sa Diyos.
Yan po yung dahilan kung bakit eventually, mga kapatid, yung mga Hudyo ay ipinapako ang ating Panginoon Jesucristo sapagkat mali ang kanilang pagkakakilala sa Kanya. Ngunit oras po na kilusin ng Banal na Espiritu yung puso ng mga makasalanang tao, mauunawaan po nila na ang kanilang paghatol sa Panginoon Jesucristo ay mali at makikilala ho nila na tunay na tagapagligtas at tunay na Mesiyas ang ating Panginoong Jesucristo. Si Satanas naman po, mga kapatid, na luminlang po sa mga tao sa sanlibutan na hindi kilalanin na sampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po sa talata ay hinatulan na. Napansin niyo po yun? At ito pong paghatol na ito, particularly ay nangyari noong pong ating Panginoon Jesucristo ay napako doon sa krus ng Kalbaryo. So, tinatanong niyo, Pastor, nung time na ito, hindi pa naman po napapako ang ating Panginoon, ba't sinasabi niya na nahatulan na si Satanas? Ito po ay ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat sigurado na siya na mangyayari po ang kanyang pagkapako sa krus na kalooban ng Ama at sigurado na siya na mula roon hahatulan po si Satanas. Sabi po sa John 12:31-32, ngayon, o yung oras po ng kanyang kamatayan, ang paghatol sa sanlibutang ito, ngayon, ang prinsipe ng sanlibutang ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, pertaining to His crucifixion, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Malinaw po din ang sabi sa Hebreo 2:14, dahil sa mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakibahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong mga paghahari sa kamatayan sa makatuwid bagay ang diablo. Paano daw po tinalo ng ating Panginoon Jesucristo ang diablo? Sinabi po niya sa Hebreo 2, tinalo niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Doon na po hinatulan ang diablo na kaaway po ng Diyos at ng mga mananampalataya. So noong tinuklaw po ng matandang ahas ang sakong ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kamatayan po niya sa krus, doon naman po dinurog ang ulo ng matandang ahas ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan. I'm pertaining sa prophecy sa Genesis chapter 3 verse 15. So talunan na po mga kapatid si Satanas at darating po ang panahon sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesucristo, lubusan na niyang tatapusin ang kanya pong paghahari dito sa sanlibutan at hindi na po siya makapanggugulo sa atin magpakailan-kailan paman. Sigurado na po yung mangyayari sapagkat matagal na pong hinatulan ang diablo. Hinihintay na lang po natin ang lubusan niyang paghatol sa kanya sa huling araw. Wala na po siyang anumang claim sa mga alagad ni Kristo, mga kapatid. Gusto ko pong i-clarify yan, mga kapatid. Bagamat ang diablo ay hindi natin kailangang maliitin, no? Siya po ay spiritual being na makapangyarihan din, pero hindi din natin siya dapat lubos na katakutan. Sapagkat kung tayo'y na kay Kristo, wala na po siyang anumang magagawa para tayo ay agawin sa Kanya kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya. Ang tangi na lang po niyang gagawin ay linlangin at dayain ka. No? Uy, mananampalataya ka pa naman, bakit mo nagawa ito? Uy, mananampalataya ka pa naman, bakit mo nagawa? Uy, bakit di ka talaga tunay na ligtas? Di ba? Yan na po ang pwede niyang gawin. Ngumalngal ng ngumalngal. Ano? Pero kung alam mo ang katotohanan ng gospel, hindi ka basta-basta maaagaw ng kaaway mula sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ganyan po ang ministeryo ng Banal na Espiritu sa panahon po ng Bagong Tapan kung saan po tayo po ay nakapailalim. Kanyang ipapaunawa sa mga kasalanan, ang matindi nilang kasalanan na pagtanggi sa ating Panginoong Jesucristo. Ipapaunawa po niya sa kanila na walang ibang paraan para maging matuwid sa harapan ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa gospel ni Kristo. Ipapaunawa niya din sa mga tao sa sanlibutan na mali ang kanilang hatol at pagkakakilala sa ating Panginoon Jesucristo at dapat nila siyang
kilalanin bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas upang sila'y magkaroon ng tunay na kaligtasan at upang hindi nila danasin ang kapalaran ng kanilang amang diablong si Satanas. Mga kapatid, hindi po natin kayang gawin ito sa sanlibutan, sa sarili lang again nating lakas at talino. Tanging ang convicting power lang ng Holy Spirit ang may kakayanang gawin ito sa pamamagitan ng ating gospel preaching or sharing. Ang banal na Espiritu, again, the main truth, ang banal na Espiritu ay makapangyarihan na kumbinsihin ang mga makasalanan papalapit kay Kristo. Kung gayon, ano po ang dapat nating maging tugon sa mga katotohanan ito? Kung naniniwala ka na makapangyarihan ng Holy Spirit at siya lamang po ultimately ang may kakayanang baguhin ang mga taong ating binabahaginan ng gospel, like yung mga mahal natin sa buhay, asawa natin na hindi pa mananampalataya, anak natin, marahil ang mga kapitbahay natin, na kapag cottage prayer meeting, ay bigla-biglang natatago sa kung saan-saan lupalok ng mundo. Nabibiro ko dahil sentimiento yan ng ilan nating mga kapatid. Pastor, kanina dito lang yan eh. Nakwentuhan lang namin eh. Nung nakita na yung anino nyo, parang biglang nawala na. Well, ano po ang gagawin natin kung nare-realize po natin na hindi po pala tayo ang may hawak ng beat? Sabi nga, hindi tayo ang tunay na makapangyarihan para baguhin sila, kundi ang Holy Spirit. Ang una ko pong encouragement at panawagan sa inyo ay huwag tayong mawalan ng pag-asa sa mga taong gusto nating makakilala sa Panginoon. Huwag. Alam ko po na may mga pagkakataon na napapagod na kayong magbahagi ng gospel sa kanila. No? Nagsagawa na rin kayo marahil na nagsasawa na rin kayo marahil na imbitahin sila, nang imbitahin sa church, sa cottage prayer meeting, pero parang wala namang nangyayari. Kapatid, gusto kitang i-encourage na habang buhay po sila, anytime and anywhere, maaari po silang kilusin ng banal na Espiritu. Kung ikaw lang at ako lang, wala nang pag-asa. Wala tayong ganong kapangyarihan. Pero tatandaan mo, sa mga gospel na pinangaral mo sa kanila, anytime, maaaring kilusin sila ng banal na Espiritu. So patuloy ka lang magtapat sa pagbabahagi ng gospel. Yan yung ating task eh. Diba? Nung nakaraang evangelistic Sunday natin sa mga kabataan, sabi ko, tagumpay ang ating gawain para sa Ebanghelyo. Pastor, naluloko ka ba? Tagumpay ni isang kabataan, wala tayo rito. Na bumalik. Well, hindi natin trabaho ang resulta. No? Gawain niya ng Diyos. Ang atin ng trabaho, ipangaral ang Ebanghelyo. No? Of course, kailangan natin silang i-follow up. But ultimately, ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagpapatubo. So, kung first long nagawa natin faithfully ang ating tungkulin, tagumpay ang gawain ng Ebanghelyo. Isang araw, marahil, sa hindi inaasahang pagkakataon, maaaring maranasan nila ang convicting power ng Holy Spirit, ma-realize nila kung gaano kalala ang kanilang kasalanan at kung gaano katindi ang kanilang pangangailangan na sumampalataya kay Kristo. So kapatid, wag mo sukuhan, no? Wag mong tigilan. Patuloy kang mangaral ng Ebanghelyo. Umasa ka sa tulong ng banal na Espiritu. Pangalawa po, wag nating daanin sa suhol o galit yung mga hindi pa mananampalataya. Ano? Alam ko po na may mga pagkakataon na iinip na kayo sa mga asawa ninyo, mga anak ninyo, kapitbahay ninyo, kaibigan ninyo na makakilala sa Panginoon. 1 taon na, 2 taon na, buti pa si gayon, nakalabautismuhan na. Diba? Napoprostrate na rin po tayo marahil. Minsan gusto po nating silang brasuhin. At minsan nakapagsasalita na tayo marahil ng mga masasakit na salita sa kanila na huwag ka na nga magsimba. Wala ka naman pagbabago eh. Diba? So, sobrang frustrate natin. O kaya, kinagagalitan na po natin sila. Kung hindi naman po, sinusuhulan na natin sila. Uy, attend ka sa church. Mamaya, ililibre kita. So, mga kapatid, wag po gayon. Wag po natin daanin sa santong paspasan at puwersahin yung mga mananampalataya, mga di pa mananampalataya.
maging mapagpasensya po tayo, mga kapatid. Alalahanin po ninyo na hindi pa po sila mananampalataya. Huwag po ninyong makakalimutan, huwag po ninyong i-expect na yung buhay na nararanasan nyo ngayon ay buhay na nila. Ala pa silang Holy Spirit eh. So maging understanding tayo at mapagpasensya sa mga taong wala pa sa pananampalataya. Yes, may sense of urgency na ang panawagan ng Ebanghelyo. Hindi ko pag niyo po ako may pagkamali. Na kailangan na nila sumampalataya ngayon. We have to urge them na habang may pagkakataon ka pa, sumampalataya ka kay Kristo, baka huli na ang lahat. Pero hindi po ibig sabihin pepuwersahin nyo na sila. At gagamitin nyo na yung mga man-made means para po sila ay madala sa paanan ng Panginoon. Tatandaan po natin na ang tungkulin lang po natin ay maging tapat sa pagbabahagi ng gospel. Ngunit ang resulta po ay nakasalalay pa rin sa soberentiya ng Espiritu Santo. Kahit ano pong gawin nating puwersa, kahit kagalitan po natin sila ng kagalitan araw-araw, kahit po suhulan na natin sila ng suhulan para sila sumampalataya, kung hindi sila kikilusin ng banal na Espiritu, hindi pa rin po sila sasampalataya. Worst, baka po kakapwersa mo at galit mo sa kanila, baka imbis na maging instrumento ka, mapalapit sila sa Panginoon, na ikaw pa yung maging dahilan nila para sila'y matisod at lumayo sa Panginoon. Yan po yung iniiwasan natin. So maging tapat po tayong maging magbahagi sa kanila ng gospel, magtiyaga po tayo, at maging mapagpasensya tayong maghintay sa tamang panahon ng banal na Espiritu. Umasa ka, kapatid. Kapag po dumating yung oras na iyon, gaano man po katigas ang kanilang mga puso. Sabi nga ni Fernando po, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. In the same manner, wala pong matigas na puso sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gusto niyo po ng patunay? Tingnan niyo yung inyong mga sarili. Tingnan niyo po ang inyong lingkod. Gaano po tayo lahat katigas noong araw? Pero anyari, ba't tayo nandito ngayon? At sama-sama tayo nagtsatsaga na makinig ng sermon at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Anyari, that is the convicting power of the Holy Spirit. And it can happen sa mga tao na mga binabahagi na natin ng gospel. Pangatlo, maging matyaga tayo at seryosong manalangin sa Espiritu Santo na kilusin ang mga taong binabahaginan natin ng gospel. Kung naniniwala ka na hindi mo kapangyarihan na kumbinsihin sila at i-convict sila papalapit kay Kristo, manalangin ka. Hindi mo pala kaya eh. So ang Holy Spirit ang may kakayanan. So magmakaawa ka sa Kanya. Iiyak mo ang iyong mga kamag-anak, yung iyong asawa, ang iyong mga anak sa Panginoon kasi Siya yung may kaya. So, panalangin po natin yan. Magtiyaga po tayo araw-araw. Ipanalangin po natin ang ating mga mahal sa buhay, mga tao na wala pang kakakilala sa Panginoon. Panghuli, dapat natin pong maging tugon, kung ikaw ay wala pa sa pananampalataya, wag mo na pagmatigasin ang iyong puso. Alam niyo po, sa mga oras na ito, patuloy pang nangungusap ang banal na Espiritu sa atin sa pamamagitan po ng pangangaral ng Ebanghelyo. At kung nakikita mo ang iyong sarili, na wala pa rin sa pananampalataya at namumuhay ka pa rin sa mga bagay na ayaw ng Diyos at patuloy ka pa rin sa pagre-rebelde at pakikipag-alit mo sa Kanya. Patuloy ang panawagan ng Holy Spirit, sa pamamagitan ng pangangaral na ito, na ikaw ay magbago na ng iyong pag-iisip at ikaw ay seryoso ng sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat hindi po natin nalalaman ang araw ng bukas. Ngayon po ang itinakdang araw, ngayon po ang araw ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos.